RMN News Nationwide ngayong umaga. Comelec nanindigang tagumpay ang 2013 midterm elections. Ang canvassing ipagpapatuloy ng National Board of Canvassers mamayang alas 9 ng umaga. Mundo nasa danger zone dahil sa matinding dumi ng hangin ayon sa United Nations. Mga OFW tuluyan ang naban sa Taiwan tapos mabaril ang isang Taiwanese fisherman sa Pilipinas. Commanding officer ng Army Explosive and Ordnance Division sugatan sa sunog sa compound ng Police Regional Office 6. Sa negosyo, ekonomiya ng Pilipinas patuloy sa paglago ayon sa Standard & Poor's. At sa ibayong dagat, ilang bahagi ng Sri Lanka sinalanta ng bagyo, 7 ang patay. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Gusto ba ninyong lumaki ng mabilis at maayos si baby? Simula ng pagbibigay ng karagdagang pagkain sa ika-6 na kumpletong buwan habang patuloy sa pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Sa ika-6 na buwan ni baby, hindi na sapat ang gatas ng ina para makuha ang lahat ng nutrisyon na kanyang kailangan. Dapat may pagkaing tagapagbigay lakas, tagapagbuo ng katawan at tagapagsaayos ng katawan para lumusog at lumakas ang sanggol. Ito'y paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ngayon ng Miyerkules, Mayo 15, 2013. Ito po ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DWAR 103.9 RMN Palawan, DXBC 693 RMN Butuan, at sa DXDC 621 RMN Davao. Live International by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan yan. RMN News Nationwide. Naniniwala ho ang Comelec na naging matagumpay ang 2013 midterm elections. Ito'y sa kabila ng iba't ibang klase ng aberya sa mga precinct count optical scanner machines o PICOS machines sa kasagsagan ng halalan. Ayon sa Comelec, mas maayos ang naging halalan ngayon kung saan 200 PICOS machine lang ang pumalya kumpara sa 400 noong 2010. Kasabay nito'y agad namang kinontra ito ng mga election watchdog na nagsabing mas malala pa ang 2013 elections kesa noong 2010. Ayon sa Automated Election System Watch, patunay dito ang mga pangalang naglalahong parang bula, mga pilang mas mabagal pa sa usad pagong at marami pang iba. Maging ang problema sa mga PICOS machine noong 2010 ay ganoon pa rin. Anya, ang aberya sa katatapos lamang na halalan. Kasama ang PPCRB, hindi tanggap ang General Peaceful na assessment sa eleksyon. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Hindi itatanggap para sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB ang assessment ng mga kinaukulan na generally peaceful ng isinagawang halalan sa bansa. Ayon kay PPCRB Chairperson Henrietta De Villa, may mga naitalang nasawi dahil sa ilang insidente ng election-related violence at ito ay ilang kaso lamang. Kahit ito ay ilang kaso lamang, hindi ito dapat ituring na peaceful o mapayapa. Nakakalungkot ayon kay De Villa na tila ba nasanay na ang mga Pilipino at ang mga otoridad na kapag konti lang ang nasawi o nasaktan at mas mababa ang bilang ng mga naitalang kaguluhan kumpara sa mga nagdaang halalan ay okay na. Kasabay nito, binatikos din ni De Villa ang darapalang vote buying at dumaraming paraan para ito ay isagawa base sa kanyang mga reports na nakarating sa PPCRB at mga eksenang nasaksihan mismo ni De Villa ay talagaan niyang harap-harapan ang vote buying at ang masakla pa sa halagang napakaliit na hanggang 20 pesos ay nabibili na ngayon ang dangal ng mga botante. Ang vote buying anya ngayon ay hindi lamang dadaan sa pamimigay ng salapi, kundi sa pagre-regalo ng mga gamit tulad ng cellphone, iPad at kung ano-ano pa at pamimigay ng pagkain at inumin. Yung ibang politiko naman anya ginagawang scholar ang anak ng ilang mahihirap at ang kapalit habang buhay na pagtaraw ng utang na loob ng pamilya nito sa pamamagitan ng pagboto sa politikong tumulong kahit pa sila ay hindi na karapat-dapat maluklok sa gobyerno. Mula dito sa PPCRB, Grace Mariano,
tatak government. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng bilangan, patuloy pa rin na nangunguna sila Grace Poe, Lauren Legarda at Alan Peter Cayetano sa senatorial race batay sa partial unofficial tally ng KBP PPCRV. Batay sa tally as of 6:26 kanina, umabot na sa 69.14% o kabuang 54,044 mula sa 78,166 na mga nabibilang na national o nationwide election returns. Narito ang listahan ng mga nangunguna sa senatorial race. Grace Poe na may 14,687,830 votes. Lauren Legarda may 13,445,011. Si Alan Peter Cayetano na may 12,711,105 votes. Chis Escudero may 12,702,423 votes. Panlima si Nancy Binay na may 11,988,012 votes. Samantala, pang-anim po si Edgardo Sani Angara may 11,551,803 ng boto. Pampito naman si Benigno Bam Aquino na may 11,138,712 votes. Pangwalo si Coco Pimentel may 10,651,022 votes. At pang siyam ay si Antonio Trillanes na may 10,230,159 votes. Pang-sampo si Cynthia Hanip Buhay Villar, meron siyang 9,970,093 votes. Pang-labing isa ay si JV Estrada na may 9,889,962 votes. Samantala, pang-labing dalawa si Gringo Onasan, merong 9,543,079 votes. At pang-labing tatlo naman ay si Tick Gordo na may 9,108,071 votes. Pang-labing apat si Mig Subiri, 8,537,009 votes. At pang-labing lima ay si Juan Ponce Enrile na may 8,254,179 votes. Nasa pang-labing-anim si Ramon Magsaysay Jr. na may 8,232,778 votes. Ipagpapatuloy ngayong alas 9 ng umaga naman ng National Board of Canvassers ang canvassing ng mga boto sa katatapos lamang na halalan. Ito ay matapos na suspindihin kahapon ng COMELEC, at ngayon tumatayo bilang National Board of Canvassers ang canvassing o canvassing. At ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, ito ay para makapagpahinga muna ang board at maipon muna ang mga botong itatransmit. Una na ang nagdesisyon ng COMELEC na suspindihin ang canvassing ng boto para sa party list elections. Paliwanag ng COMELEC, hindi pa pinal ang disqualification ng 12 grupo kaya uunahin muna ang canvassing sa 12 senador. Target ng COMELEC na may proklama na ang lahat ng 12 senador ngayong araw alas 7 ng gabi. Okay pong balita, sisimula na ngayong umaga ng Commission on Elections ang pagpapadala ng mga imbitasyon para sa gagawing proklamasyon ng mga nanalo sa senatorial race kaugnay sa ginanap na May 13 midterm elections. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes, bagamat patuloy pa ang pagpasok ng mga resulta ng halalan, pero halos dahoy nasa 80% na ang natatanggap nilang Certificate of Canvass. Naasahan ng poll body ang kabuuan 304 na mga COCs kabilang ang 198 mula sa mga diplomatic post sa ginanap na overseas absentee voting. Una ng pinagmalaking Brillantes na target nilang matapos ang pagbilang ng boto at proklamasyon sa mananalo sa loob ng 48 oras pagkatapos ng halalan. Ang Kongreso ikinagalak ang matagumpay na halalan. Mga natalo sa eleksyon, pinayuhan. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report! Pinuri na liderato ng Kamara ang matagumpay na 2013 midterm elections. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, humanga ito sa mga Pilipinong nagtiyagang pumila para makaboto at sa mapayapang pagtatapos ng halalan. Bagamat may nananalo ay may natatalo din kapag halalan at ipinaalala nito na hindi lang dito natatapos ang pagiging isang leader at pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Mas mabigat na hamon pa niya mga naghihintay sa mga hindi pinalad na makapasok sa mundo ng politika, lalo na kung nais ipagpatuloy ang paglilingkod sa ibang paraan. Pinasalamatan din ng Kongreso ang COMELEC, PPCRV, ang media, mga guro, volunteers at poll watchers sa maiging pagbabantay para sa ikatatagumpay ng halalan. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN.
RMN News Nationwide. Pinakikilos na ni Justice Secretary Leila de Lima naman si NBI Director Nonatus Rojas na imbestigahan ang insidente sa kaguluhan sa bahay ni na Senator Bong Revilla noong May 13. Kasabay nito si Lamin ni de Lima na pinatawag na rin niya ang hepe ng NBI Cavite at lawyer agent na nanguna at nasangkot sa nasabing insidente. Ayon sa kalihim batay sa kwento at supporting documentary proofs, lumilitaw na lehitimo ang naging operasyon ng NBI team. Gayunman, aminado ang kalihim na nabahiran ang legitimacy ng operasyon matapos na may masangkot na rin na confidential agents umano. Sa ngayon kasi hindi na kumikilala ang DOJ ng confidential agent ng NBI. Matatanda ang una nang sinabi ng Revilla na sila ay humingi ng tulong sa NBI dahil sa pangaharas sa kanila ng mga pulis. Muli na namang nasa tinatawag na danger zone mga kasamang mundo dahil po sa mataas na level ng carbon dioxide sa atmosphere. Yan ang inihayag ng United Nations Climate Chief na si Christiana Figueres. Ayon sa kanya, aabot ng 400 parts per million ang level ng carbon dioxide sa mundo. Itinuturing pong pinakamataas sa buong kasaysayan ng daigdig. Ayon sa mga eksperto, isang palatandaan na lubha ng marumi ang hangin sa mundo ang pagbabago ng temperatura kung saan patindi ng patindi ang init na nararanasan at ang pag-akyat naman ng sea level sa 20 hanggang 40 meters yards. At dahil dito nilawagan ng opisyal sa mga leader na iba't ibang bansang gumawa ng polisiya para matugunan po ang nasabing problema. Gate pa ni Figueres, isa itong wake-up call para makontrol ang greenhouse gas emissions na panganib para sa human security, human welfare at economic development. RMN Nationwide Report. 2013. Boboto ako. Report. Yung mga nanalong kandidato sa lungsod ng Zamboanga na iproklama na. Kasama natin sa Balita Live, Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Formal nang prinoklama kagabi ng City Board of Canvassers ang mga nanalong kandidato dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa mayoralty posisyon, nanalo si Maria Isabel Clibaco Salazar, ang incumbent 1st District Congresswoman at Deputy Speaker for Mindanao, habang ang running mate nito na si Cesar Iturralde ang siya rin tinanghal na panalo. Sa congressional seat, panalo din ang incumbent Mayor Celso Lobregat na siyang tumakbong congressman ngayon sa unang distrito ng Zamboanga, habang si outgoing Councilor Lilia Nunio ay prinoklama naman bilang congresswoman sa ikalawang distrito ng lungsod. Samantala, naging mapayapa naman ang eleksyon dito sa lungsod ng Zamboanga. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga para sa Mission 2013, kasamang Santos Cortez, Tatak RMN. Mga winning candidates sa Cotabato na iproklama na. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Formal nang iprinoklama kahapon ng City Board of Canvassers ang nanalong alkalde, vice alkalde at siyam na mga konsehal dito sa Cotabato City matapos isagawa ang final canvassing. Iprinoklama bilang mayor si re-electionist Japal Gianni Jr., ang vice alkalde nito na si Haji Abdullah Andang, ang siyam na city councilor na sina Graham Nasser Dumama, Dick Datumanong, Kustaha Sukarno Sema, Freddy Ridao, Attorney Froilan Melendres, Jonathan Cortez, Florante Formento at Cristina Chua. Ipoproklama lamang ang pang-10, pang-11 at pang-12 konsihal pagkatapos ng isasagawang special election sa Barangay Tamuntaka 4. Wala kasing naganap na botohan sa lugar dahil napunta sa bayan ng Dato Paglas sa Maguindanao ang official ballots na para sana sa nasabing barangay. Samantala sa lalawigan ng Maguindanao, sa 26 na mga bayan ito ay halos na iproklama na lahat ng mga nanalong kandidato. Samantalang hinihintay pa na matapos ang canvassing para maiproklama naman ang mga nanalo sa provincial level. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Gustahin naman natin ang Cagayan de Oro. Tingnan natin kung meron na bang naganap o magaganap na proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Kasama natin live mula doon si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Ipinoklama na kagabi ang ilang mga bagong halal na opisyal
ng Cagayan de Oro. Ilan sa mga ito ang bagong mayor ng lungsod na si Mayor Oscar Moreno na nakakuha ng 109,886 votes laban kay Vicente Imano na nakakuha ng 92,033 na mga boto. Ipinuklama din ng COMELEC ang bago at nagbabalik na kongresista ng unang distrito na si Rolando Clarix Uy na nakakuha ng 48,026 na mga boto laban kay Benjo Binaldo na nakakuha ng 27,482, habang nananatili pa rin kongresista sa ikalawang distrito si Congressman Rufus Rodriguez na nakakuha ng 87,071 votes laban kay Ian Mark Nakaya na nakakuha lamang ng 18,963 na mga boto. Ang proklamasyon ay isinagawa kahit 96.4% pa lamang ang naitransmit na resulta. Ayon kasi kay City COMELEC Officer Attorney Palmer Palamine, may mga CF cards na hindi mabasa kaya't ipinagpaliban muna ang pagbasa nito dahil anya naman hindi naman makaka-apekto ang resulta nito sa boto ng mga nahalal na kandidato. Samantala ngayong araw naman ay ipoproklama ang mga napiling konsehal sa una at ikalawang distrito ng lungsod. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak, RMN. Proklamasyon sa mga nanalo naman sa Surigao na antala po habang hinihintay ang ipapalit sa mga CF cards sa mga PCOS machines. Kasama natin sa balita live ay Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Hinihintay na dumating ngayong araw ang tatlong CF cards na ipapalit sa nasira at hindi makatransmit na PCOS machines nang maisagawa na ang proclamation sa mananalong city councilors ng Surigao City. Ito ang binigyang diin ni Atty. Vern Irish Pasco, ang election officer ng lungsod. Inihayag nito ang ipinoklama lamang kahapon ang nanalo bilang mayor at vice mayor na sina incumbent Mayor Ernesto Matugas at Vice Mayor Danilo Minora. Wala pa ang mga city councilors dahil may tatlong CF cards mula sa Barangay Ipil, Surigao City ang may problema. Ngayong alas 10 ng umaga, inaasahan ang pagbabalik sa canvassing ng City Board of Canvassers nang malaman na ang 10 city councilors na mananalo. Samantala, sa Provincial Board of Canvassers kahapon, ang ipinoklama ang mga nanalo bilang congressman ng District 1 na si incumbent Congressman Francisco Matugas at 5 board members ng unang distrito na sina Board Member Romerto Garida, Board Member Sim Castrense, Board Member Lilila Likwan. Kasama na rin dito si Board Member Marlon Goss at Board Member Cesar Bagundol. Di umano'y may problema rin ang CF cards mula sa bayan ng Claver, Surigao del Norte. Ngayong umaga, inaasahan ang isasagawang proclamation sa iba pang nanalo sa eleksyon gaya ng posisyon na bilang governor, congressman ng District 2 at mga board members ng ikalawang distrito. Sa Dinagat Province, may proclamation na isinagawa kahapon at kinilala ang mga nanalo bilang congressman na si Dinagat Caretaker Congresswoman na Arlene Cacaabag-Ao, Governor Glenda Ecleo, Vice Governor Ben Glenn Ecleo at mga board members mula sa District 1 at District 2. Kasama sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Report. Tuluyan na hong ipinatupad ng Taiwanese government ang pagbabawal sa pagtanggap ng mga overseas Filipino workers na magtatrabaho sa kanilang bansa. Kinumpirma ni Taipei Economic Cooperation Office Assistant to the Head Edward Tai na simula ngayong araw ay itinigil na kanyang tagapan ng pagbibigay ng working visas sa mga Filipino workers. Noong unang nagbabala si President Ma Ying-jeou ng kanilang kakansilahin ang pagtanggap po ng mga Filipino workers sakaling mabigo ang Pilipinas na mag-issue ng formal apology sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman matapos umanong barilin ng Philippine Coast Guard sa karagatan. Maliban sa formal apology, hiniling din ng Taiwan ang pagbabayad ng danyos sa pamilya ng mga biktima. Sinabi naman ni Taiwanese Foreign Affairs Minister David Lin na hindi anya sila magdadalawang isip na magpataw ng karagdagang sanctions laban sa mga Filipino workers sakaling mabigo ang Pilipinas na tugunan ang kanilang demand. Commanding officer po mga kasama ng AR o ng Army EOD sugatan sa sunog sa compound ng Police Regional Office 6. RMN Nationwide Report. Natin sa balita live, Emerson Labrillaso ng RMN Iloilo. RMN Report. Nawasak ang gusali ng Explosive Ordnance Division ng Philippine Army at mga katabing gusali sa Police Regional Office 6 sa Iloilo. Last 3 kaninang madaling araw. Sinasabing unang nasunog ang sala ng barracks ng EOD at nilamon ito pati ang nakaimbak na mga bomba
sa naturang building na naging sanhi ng sunod-sunod na malakas na pagsabog. Kasalukuyan namang ginagamot sa Iloilo Doctors Hospital si Captain Noel Frias, 31 taong gulang, taga Bacoor, Cavite at siyang commanding officer ng Army EOD sa Iloilo matapos nagtamo ng sunog sa magkabilang kamay, katawan at muka. Maliban sa EOD building ng Army, nadamay rin ang opisina ng PNP Band, PHISAGS Regional Logistics Office ng PRO6, opisina ng CIDG na 45 meters ang layo sa lugar ng pagsabog at mga sasakyan na nakaparking malapit sa lugar. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhi ng sunog at pagsabog. Kasama mo sa RMN Iloilo ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Emerson Gonzales Labrilyaso, Tatak RMN. Sa talagang panahon, ikaw ang palakaon sa Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa iba pang balita, muli na naman tumaas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo kahapon, nagdagdag ng 60 centavos mga kasama ang Flying V, Petron, Sea Oil at Shell sa kada litro ng kanilang diesel. 45 centavos naman kada litro ang kanilang dinagdag singil sa gasolina, habang 50 centimos sa kerosene. Ito'y kasunod na rin ang paggalaw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Meron pong ginawang paglilinaw ang Philippine National Police na hindi pa rin lifted ang COMELEC gun ban at manatili pa rin ito hanggang sa susunod na buwan. Ang kay PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo, tuloy-tuloy pa rin ang mga checkpoint operations sa iba't ibang bahagi ng bansa at isa sa target nila yung mga posibleng lumabag pa sa pinairal pa rin gun ban. Batay sa tala ng PNP, nasa may 3,000 ang lumabag sa nasabing COMELEC ruling. Sa kabilang dako naman, lifted na ang liquor ban matapos ipatupad kapakalawa hanggang nung araw ho ng eleksyon. Kahit maaari na niyang magbenta ng inuming alak simula ho, actually kahapon ay simula wala na hong liquor ban. RMN Nationwide Report. Mga pambato ng LP sa Zamboanga del Norte nangunguna sa patuloy na bilangan. Kasama natin sa balita Martin Libres ng RMN Dipolog. RMN Report. Nangunguna ngayon ang halos lahat ng mga kandidato ng Liberal Party o LP sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ito'y batay sa pinakahuling parsal ng official tally kagabi. Sa sudan ng Dipolog, landslide ang Partidong Liberal sa pangunguna ni Mayor Evelyn Uy, pati na rin ang kanyang asawa na si Roberto Uy na tumatakbong gobernador sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, pati na rin ang kanilang 4 na mga board members. Habang susunod ng dapitan, nangunguna naman ang kapatid ni dating Zamboanga del Norte 1st District Congressman Romeo Nunong Halushos na si dapitan City Councilor Rosalina Halushos Johnson, pati na rin ang kanyang mga kasamahan na tumatakbong mga city councilor. Kasama mo sa RMN Dipolog para sa Mission 2013, Mardi Dalugdog Libres, Tatak RMN. Balik tayo sa Metro Manila. Dako lang tayo, saglit mga kasama dito sa may area ng Pasay. Mission 2013. Boboto ako. Report. Ang sitwasyon sa Pasay ay kalmado na matapos yung proklamasyon kagabi. Sama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Kalmado na ngayon ang mga residente ng Pasay City matapos ang tuloy ang pagkakaproklama sa mga nanalong opisyal ng lungsod kagabi. Kasunod ito ng ilang beses na pagkakaantala sa canvassing sa lungsod dahil sa ilang aberya sa CF cards. Isang resolusyon ang ipinilabas ng COMELEC main office na nagbasbas sa proklamasyon kagabi sa Cuneta Astrodome. Bukod kina Pasay City Mayor Antonino Calixto, Vice Mayor Marlon Pesebre at Congresswoman Imelda Calixto Rubiano, na proklama na rin ang mga nanalong konsehal ng lungsod. Kasama mo sa Pasay City, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Report. RMN News. Negosyo. Mga kasama, patuloy po ang pagtaas ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng paghina ng relasyon sa mga karatig bansa. Ayon sa Standard & Poor ay humina ang pag-export sa China, kabilang na ang ibang bansa gaya ng Hong Kong, India, Japan, South Korea, Singapore, Thailand at Vietnam. Habang umangat naman ang ekonomiya dahil sa patuloy na pag-ugnayan sa mga bansang Malaysia at Taiwan.
Inaasang lalago po ekonomiya ng Pilipinas ng 6.5% ngayong taon, habang 6.3% naman sa 2014 at 6% sa taong 2015. Matatanda umabot sa 6.6% ang naging pagkat na ekonomiya noong nakaraang taon, mas mataas ay nasang 5 hanggang 6% na target. RMN News Abroad. Sa Sri Lanka, patay yung 7 tao habang 10 naman ang sugatan sa panandalasan ng bagyong Mahasen sa lawa ng Bengal. Bukod sa malakas na pagulan, nagdulot ito ng landslide sa lugar at inasang tatama sa Bangladesh at Myanmar ngayong linggo. Sa ulat ho'y mahigit 7,000 katao ang naapektuhan ng bagyo, kung saan mahigit 4,000 na ang inilika sa mga evacuation center. Samantalay, nagpapatuloy naman ang search and rescue operations sa mga nawawala pa dahil sa malakas na pagulan at landslide. At makakasama live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon pong Miyerkules, Mayo 15, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasama Attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Isisigaw ko sa buong mundo. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong 7 in the morning. Sa YouTube maasamay type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Dito pa rin ho yan sa tahanan. Tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ang RMN Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang oraso natin ay tatak alas 7:29 na ng umaga. Tatak RMN. Mami, sure ka ba sa lagundi ng anak mo? Oo. Gawa ba yan with the right part?